Yan, magandang umaga sa bawat isa. It's me again, Ate Jackie. Welcome sa Life is Real. Dito na naman tayo. Yan, so medyo mainit. Sa alas 9 ng umaga, October 5, 2023. Mainit pa rin. So yan po, 'di ba? So ayan, meron po akong mai-share yung alam niyo na blessed po ako doon sa Bible, yung nagbabasa po tayo, no? Yung ang Panginoon nung siya ay nananalangin sa Gethsemane, kasama niya yung disciples niya, yung ilang disciples lang niya, 2 o 3. And then yun, nagpray siya kasi kinumagahan o gabi na madaling araw huhuliin na po siya. And then yun nga po, 'di ba, na nagising yung disciples niya, si Pedro, na nakita niya nung nananalangin ang Panginoon, at nakita nung nanalangin siya ng kanyang mga pawis ay parang katulad ng mga dugo na pumapatak, sabi niya. Kasi syempre, sino nga naman, 'di ba, na ma-feel mo, alam mo na yung iakuin mo na yung mga kasalanan ng buong tao at may papako na siya sa krus. At syempre feel niya yon kasi bilang isang tao rin siya na nagkatawang tao, at syempre Diyos siya, 'di ba? So hinubad niya muna yung pagka-Diyos niya, nagkatawang tao, para akuin niya yung mga kasalanan natin. So ang ginawa po niya is lagi siyang nananalangin sa kanyang Ama, at lagi siyang talaga nagpe-pray. Yun nga, nung siya ay nananalangin, na alam nyo, ang ganda yung bumaba yung glory ng Panginoon sa kanya, 'di ba? Yung parang shine, yung parang ganyan, yung 'di ba, yung ganyan, yung sikat ng araw na bumaba sa kanya, tapos talagang nakita ng mga disciple niya na sa left and right niya, yun nga si Moses tsaka si Elijah, na pinapatnubayan siya, 'di ba? Sa left and right niya, na talagang nandoon para po sa kanya. And after that po is talagang bumalik siya, no? Tapos sabi niya, nakita niya na natutulog yung mga disciples niya, dahil syempre madaling araw yun, antok na antok sila, maaring pagod sila, 'di ba? Pag pagod na pagod ka at inaantok ka, talagang kahit gaano mo buksan yung mata mo, talagang pipikit na pipikit, 'di ba? Ano po yung sabi ng Panginoon dito? Hindi ba kayo makapagpanalangin sa akin ng kahit 1 oras? So ganun ka-importante yung panalangin, no? Na may nag-i-intercede, may mananalangin, dahil syempre yung bigat na dala-dala din ng ating Panginoong Hesus noon, na yun, nandoon nga yung mga presence ng mga disciples niya, pero yung panalangin, no? Kaya sabi niya, kahit 1 oras lang manalangin kayo, sabi niya. So powerful po talaga yung prayer, no? Sa atin, at powerful talaga yung prayer, is a great weapon po para sa atin. Ganun katindi yung ating panalangin, ganun ka-bless, no? So nakita natin na dito lang sinabi ng ating Panginoon na manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng kaaway. Kasi pag tayo hindi na nagpe-pray, and then syempre kung ano na pumapasok sa mind at may foothold na, doon pumapasok ang kaaway. So kailangan na lagi tayong nanalangin, kasi pag tayo nanalangin, bumababa ang presensya ng Panginoon sa taong mapagpanalangin. At pag siya'y bumaba sa presensya, wala pong makakagalaw sa kanya, kasi nasa piling siya ng ating Panginoon, nasa presensya siya ng ating Panginoon. So ganun po ang prayer. Kaya bago tayo nananalangin, sinasabi natin na humihingi tayo ng forgiveness, na sinasabi natin patawarin tayo ng Panginoon, ano may mga shortcoming natin, at pakalinisin upang yung mga panalangin natin ay umabot sa kanyang trono. So ganun ka-powerful po ang prayer. So nawa po na lagi tayong manalangin, at lagi po nating gabayan, at lagi po go on tayo, because prayer is powerful and effective. So yun lang po mai-share ko. May God bless you all, and bye for now.